Si Joel Embiid, pangalawang games pa lang after niyang bumalik galing injury, na-eject agad dahil nakipagsagutan sa isang referee. Dahil sa isang offensive foul niya kay Wembanyama, na-eject pa nun si Joel Embiid. Kailangan pa siyang awatin ng ibang mga players at coaches dahil nga sinusugod niya yung referee. May reason naman kasi para kay Embiid na sugudin niya yung official. Kapag tiningnan kasi yung play ni Embiid, parang nag-flop si Wembanyama. Split second lang na tumama si Embiid, umakting agad dun si Wemby. Halos didikit pa lang si Embiid, halos titilapo na agad nun si Wembanyama na hindi na pagalingan sa basketball ngayon, pagalingan na sa arte. Mukhang tama yung sinabi ni Chris Paul 10 years ago, bakit kasi kayo naglagay? Sinabi na ni Chris Paul yun dati nung unang ginawa to ng NBA, kaso ang ginawa ng liga minultahan pa. Isa din kasi yun sa reason kung bakit nagiging malambot ang tawagan sa NBA ngayon, hindi lang dahil yun sa player. Lalo kasing nagkaroon ng leverage yung buong NBA Referee Association kontra sa mga player, ay nung time na si CP3 nagkaroon ng komento dun, ay nagkakaroon na rin ng malaking hidwaan sa pagitan ng NBA player at Referee Association. Prior sa play ni Embiid, si Dennis Schroeder yung referee ng tumawag ng foul dito kay Andre Drummond. Dalawang error halos yung ginawa niya sa game ng Sixers at San Antonio. Na-eject si Drummond sa game pero pinabalik din dahil mali ang naging tawag ni Dennis Schroeder. Ito yung referee na susugurin din ni Embiid. Nag-flop kasi si Wembanyama. Ang tinawag pa ng mga commentator nun sa naging tawag niya, unsportsmanlike flop. Ang masama pa doon, ito yung unang error na ginawa niya, inamin niya kay Coach Nick Nurse na nagkamali siya ng tawag kay Drummond. Kaya nung si Embiid ang napagdiskitahan niya, yun ang unang error ni Dennis Schroeder sa game. Yung pangalawang error niya, inamin niya kasi kay Coach Nick Nurse na nagkamali siya ng tawag. Kaya nung si Embiid naman yung natawagan ng offensive foul, talagang magagalit nun si Embiid at yung mga coaches. Sa ibang mga referee kasi ang ginagawa nila, nagsosorry na lang sila doon sa player or kaya doon sa coaches. Ito, inamin niya mismo sa coach na mali yung tinawag niya. Kaya magiging questionable agad yung naging tawag niya dito kay Joel Embiid na offensive foul kontra kay Wemby. Sa parehong quarter at ilang minuto pa lang din ang nakakalipas, tumawag ulit ng another questionable call. Dahil wala sa posisyon si Wembanyama nung papasok si Embiid, at kung makikita rin doon na nag-flop ba si Wemby para makakuha ng offensive foul. Panalo pa rin yung Sixers kontra San Antonio dahil sa 32 points, 10 rebounds at 10 assists ni Tyrese Maxey. Napagmulta naman si Anthony Edwards, natalo pa ulit kontra naman sa Atlanta Hawks. Mula nang lumabas ata yung mga screenshot na hirapan ng manalo yung Minnesota at si Anthony. 3 sunod ng talo ang Minnesota bago nila makaharap yung Dallas sa Christmas game. Career game pa ng role player ng Atlanta Hawks na si Garrison Matthews. 25.7 out of 8 pa sa 3-point area. Pero yung defense talaga ni Dyson Daniels, sinutdown niya si Edwards at yung buong Minnesota. Meron si Daniels na 10 points, 4 rebounds at 4 assists. Pero meron siyang 8 steals at 2 blocks. Merong 5 turnover si Edwards, 7 para kay Randle. Hindi naman nagkakalayo sa turnover yung parehong team. Pero si Dyson Daniels yung nag-level ng playing field para sa Atlanta Hawks. Si Edwards merong 16 points, 6 rebounds, 4 assists, 7 out of 20 sa field at 1 out of 7 sa 3-point area. Mukhang lumalabas na apektado yung Minnesota mula na mawala si Towns sa kanila. Dahil sa primary second leading scorer ng Minnesota dati si Towns. Nasa kanila naman si Randle, kaso parang hindi pa rin sila nagkakasundo ni Tito Rudy. Sikip din sa spacing dahil iba ang style ni Randle kumpara kay Towns. Ang masakit pa sa talo ni Edwards, yung tumalo sa kanya noong nakaraan, natalo pa versus Indiana Pacers. Struggling pa si Steph, 10 points, 2 out of 9 sa 3-point area. Niyari ni Piolo, Pascal Siakam sa last 4 minutes yung Golden State. Hindi na nakabawi nun. Naka 7 points pa si Kuminga sa last 4 minutes, kaya din pala nag-post nung nakaraan, meron siyang 28 points, 8 rebounds at 4 assists. Masama pa rin yung laro ni Dennis Schroeder. Naka 9 points naman, 5 rebounds, 7 assists, kaso negative 22 sa plus-minus rating. So ibig sabihin, hindi siya nagko-complement sa mga ka-teammate niya sa starting unit. Si Pascal Siakam naman 20 points, si Miles Turner 23 points at 10 rebounds. Tinalo ng Pacers sa pass break at third over points yung Golden State. 26-10 ang Indiana sa pass break, tinatakbuhan lang nila yung Warriors.
Yung Golden State top 3 best team pagdating sa bench scoring, pero ang sugarcoat doon dahil kay Kuminga, wala na kasing susunod sa kanya na consistent sa bench ng Golden State. Nagkakaasaran ulit online dahil talo din yung Lakers. Ang good side naman doon, pareho silang talong papasok sa Christmas game at siguro naman meron ng mananalo isa sa kanilang dalawa. Imposibleng pareho silang talo kapag nagtapat sila. Nakakalimutan ata ni Austin Reeves na merong exchange gift kaya yung bola yung pinamigay niya. 12.7 rebounds at 6 na turnovers. Yung iba pa doon crucial. Sinubukan pa ni Lebron na itabla yung laro mula sa 3-point area kaso sablay. Meron ulit siyang triple-double, 28 points, 11 and 11. Sa Detroit naman, si Cade Cunningham, 20 points, 5 rebounds at 10 assists. Ang yumari sa Lakers, yung bench scoring ng Detroit, 21 points at 5 3-point shot mula kay Malik Beasley. Dahil parehos talo yung Golden State at yung Lakers, ayaw talaga mag-iwanan. 7 and 8 sila sa standing. Kapag tinalo ng Lakers yung Warriors sa Christmas game, pwedeng bumaba pa ang Golden State sa number 9. Kapag naman ang Lakers ang natalo, at least papatak pa rin sila ng top 8.